Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 171, lumabas sa guho. Nang makita ang mga nakasimangot at panghihinayang sa mukha ng lahat, ngumiti si Xingju at muling iwinagayway ang kanyang manggas. Ang 5 kaban ng kayamanan ay napuno ng mga elixir na napuno ng halimuyak ng mga elixir. Natarante si Li Xiaohan at ang iba pa nang makita nila ang aksyon ni Xingju. Ako, si Xingju, ay hindi isang hindi makatarungang tao. Sabi nga sa kasabihan, may bahagi ang mga nakakakita nito. Dahil ang lahat ay nakarating ng magkasama sa Star Emperor's Cave Mansion, natural na hindi ko hahayaang bumalik ang lahat ng walang dala. Itong 5 dibdib ng mga table task, isa para sa bawat isa sa inyo. Tumingin si Xingju kay Chu Shuyan at sa iba pa matapos punan ng mga table task ang 5 dibdib. Nakangiti niyang sabi, natigilan ng lahat nang marinig nila ang mga salita ni Xingju. Pagkaraan ng ilang sandali, nag-react ang mga disipulo ng Medicinal Mountain Villa at lahat sila ay nagpakita ng mga excited na ekspresyon. Talagang prangka si Junior Xingju. Dahil iyon ang kaso, hindi kami magpipigil. Sinabi ni Chu Shuyan kay Xingju nang may pasasalamat. Mabilis niyang inilagay ang tableta sa isa sa mga treasure chest sa kanyang storage bracelet. Pagkatapos niya, ang iba pang 2 disipulo ng Medicinal Mountain Villa ay uminom din ng tableta sa isa sa mga treasure chest. Junior Brother Xingju, na-misunderstood kita kanina. Hihingi ako ng tawad sa iyo dito. Sa sandaling ito, talagang tumalon si Luoyan sa mataas na platform at sinabi kay Xingju na may ngiti sa kanyang mukha. Hinangaan ni Xingju ang bilis ng pagbabago ng ekspresyon ni Luoyan. Gayunpaman, hindi sumangayon si Xingju sa kanyang magalang na mga salita. Ikinumpas niya ang kanyang kamay at sinenyasan si Luoyan na inumin ang pil na pag-aari niya. Magagawa ni Xingju ang ganitong uri ng tao. In short, kung gusto mong maging malambot, malalambot ako. Kung gusto mong maging matigas, mas matigas ako sayo. Si Xingju ay isang taong mahikayat ng katwiran ngunit hindi natakot sa pamamagitan ng puwersa. Nang makitang bumuti ang relasyon nila ni Xingju, hindi nagpapigil si Luoyan at ang apelyidong si Liu at ininom ang natitirang 2 dibdib ng tableta. Mayroong daan-daang mga kaban ng kayamanan sa mataas na plataporma. Ngayon lang, 65 chests ang na-take out. Si Xingju ay nag-iwan lamang ng ilang libong pills. Gayunpaman, ang pil na iniwan ni Xingju ay pawang mga high-grade na table task. Ang pinakamababang grado ay hindi bababa sa earth grade. Kung ikukumpara sa mga ito, nakuha ni Xingju ang Treasure Trove Remnant Scroll at ang misteryosong singsing. Ang mga ito ang pinakamalaking natamo ng paglalakbay na ito. Lahat ay nasiyahan sa paraan ng pamamahagi na ginamit ni Xingju. Higit pa rito, sa ibabaw, si Xingju ay maaaring ituring na higit na nagdusa. Tutal, hinati na niya ang tableta sa 4 na bahagi. Pagkatapos, naglabas si Xingju ng 5 kaban mula sa kanyang tableta. Pagkatapos nito, maingat na hinanap ng lahat ang bulwagan. Gayunpaman, walang magawa silang natuklasan na bukod sa mga kaban ng kayamanan sa mataas na plataporma, walang ibang mga kayamanan. Para naman kay Xingju, inilagay niya ang 2 armored na lalaki sa kanyang storage bracelet. Ang 2 nakabaluti na lalaki ay napakalakas. Makikita ito sa katotohanang hindi sila kayang patayin ng soul devouring owl ni Xingju. Bukod dito, makokontrol na sila ni Xingju ngayon. Walang alinlangan, magiging malaking tulong sila kay Xingju sa hinaharap. Ang 2 high-grade na martial god na katulong ay talagang pambihira. Pagkatapos nito, sinundan ng lahat ang landas na kanilang pinanggalingan at naglakad patungo sa pasukan ng mga guho. Sa katunayan, makokontrol pa ni Xingju ang mga mekanismo ng mga guho bilang karagdagan sa magical beasts. Kaya naman, masasabing maayos ang paglalakbay ng bawat isa ng walang anumang hiccups. Kakaiba. Bumaba ang pressure ng barrier mechanism ng mga sinaunang guho. Parang tuluyan na itong Nazara. Sa sandaling ito, ginagamit ng mga matatanda ng 4 na pangunahing puwersa ang kapangyarihan ng Pormasayon upang sugpuin ang kapangyarihan ng espasyo ng hadlang. Gayunpaman, bigla nilang naramdaman na nawala ang pressure. Sa makatuwid, naramdaman nila na ito ay kakaiba. Baka may nangyari sa guho. Habang sila ay nakatitig sa pasukan ng sinaunang labi, ang mga elder mula sa 4 na dakilang paksayon ay nagpakita ng nag-aalalang ekspresyon. Ang mga disipulo na pumasok sa sinaunang labi sa pagkakataong ito ay ang lahat ng nangungunang mga disipulo mula sa iba't ibang paksayon. Bagamat pinayagan silang pumasok sa lugar na ito para subukan at sanayin sila, ayaw din nilang magkaroon ng anumang panganib sa kanila. Pagkatapos ng lahat, sila ang pag-asa ng 4 na pangunahing puwersa. Nakasalalay sa kanila kung uunlad ang mga puwersa o hindi sa hinaharap. Pagkatapos ng ilang oras na pag-aalala, isang liwanag ang biglang lumitaw sa madilim na daanan ng mga guho. Ang liwanag ay naging mas maliwanag at mas maliwanag. Lalabas na sila. Lalabas na sila. Sa pagtingin sa liwanag na patuloy na lumalapit, ang mga matatanda ng 4 na pangunahing puwersa ay nakahinga ng maluwag. Dahil alam nilang galing sa light talisman ang liwanag. Nangangahulugan ito na ang mga alagad ng 4 na pangunahing puwersa ay lumabas na. Sa katunayan, pagkaraan ng ilang sandali, 9 na figure ang lumitaw. Sila ay si Xingju at ang kanyang grupo. Nang makita nila ang mga ito, ang mga matatanda ng iba't ibang puwersa ay mabilis na naglakad pasulong at hindi maiwasang magtanong tungkol sa mga sinaunang guho. Ang tableta lang, wala ka bang martial skills, cultivation methods, o treasured weapons?
Sa sandaling ito, ang grupo ng mga tao mula sa Yufeng Pavilion ay nagsama-sama rin. Nang marinig ni Elder Fang Lei ang mga salita ni Xingju at ng kanyang grupo, medyo nalito siya. Logically, ang mga sinaunang guho ay dapat na itinayo ng isang combat emperor. Kung hindi, imposibleng magkaroon ito ng kakayahang paghigpitan ng mga ito. Gayunpaman, kung mayroon lamang ang tableta, ito ay medyo nakakalito. Oo, maliban sa tableta, ang kalansay lang ng senior na iyon. Medyo espesyal ang kalansay na iyon, ngunit hindi namin sinaktan ang senior na iyon. Tinitingnan ng nalilitong ekspresyon ni Elder Fang Lei, walang magawang sinabi ni Xingju. Tungkol naman sa mapa ng kayamanan at sa singsing, ayaw sabihin ni Xingju sa kanila ang tungkol dito sa ngayon dahil hindi pa rin niya alam kung anong uri ng kayamanan ng singsing at kung ano ang silbi nito. Kung nalaman ito ng ibang puwersa at pinagnanasan ito, maaaring magdulot ito ng hindi kinakailangang gulo. Haha, ayos lang, sulit na biyahe para makakuha ng napakaraming tableta. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Xingju, inaliw ni Elder Fang at ng iba pa si Xingju at ang kanyang grupo. Dahil pagkatapos nilang lumabas sa sinaunang guho, bago pa makapagsalita si Xingju, ipinaliwanag na ni Li Xiaohan ang lahat ng nangyari. Halos lahat ay dahil kay Xingju kaya matagumpay nilang nahanap ang Star Emperor's Cave Mansion. Sa makatuwid, ang lakas na ipinakita ni Xingju sa pagkakataong ito ay walang alinlangan na tumingin sa kanya sa bagong liwanag. Sa ilang elder na naroroon, si Elder Fang ang amo ni Xingju, at si Elder Riley at Elder Ji Shui ay may mataas na pag-asa para kay Xingju. Ngayong alam na nila ang tungkol dito, natural na silang nakaramdam ng kasiyahan. Kasabay nito, mas naging optimistiko sila sa kakayahan ni Xingju. Naramdaman pa nila na si Xingju ay maaaring maging pinuno ng pagtatayo ng Yufeng Pavilion. Sino ang makapagsasabi sa akin kung bakit hindi pa lumalabas ang mga alagad ng aking Netherhall? Sa sandaling ito, ang elder ng Netherhall sa wakas ay hindi napigilan ang pagkabalisa sa kanyang puso at sumigaw sa lahat. Bagamat ang mga disipulo ng tatlong puwersa ay ligtas na nakalabas sa sinaunang mga guho, ang mga disipulo ng kanyang Netherhall ay hindi pa nagpakita ng kanilang sarili, na naging dahilan ng kanyang pagkabalisa. O, hindi pa ba lumalabas ang mga senior brothers ng Netherhall? Pagkapasok namin sa passage, naghiwa-hiwalay na kami. Akala ko noong una ay lumabas sila sa daanan. Nang marinig ang tanong ng matanda, si Xingju ay nagpanggap na nagdududa. Hiwalay. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, hindi napigilan ng elder na tumingin kay Xingju nang may pag-aalinlangan. Hindi niya akalain na ang bagay ay kasing simple ng sinabi ni Xingju. Elder, tungkol sa mga disipulo ng Netherhall. Sa sandaling ito, biglang nagsalita si Linyi ng pamilya Nangang. Matapos marinig ang mga salita ni Linyi, napuno ng pagkabalisa ang mga mukha ni Li Xiaohan at Li Chanyu. Natakot sila na ibunyag ni Linyi ang bagay tungkol sa pagpatay ni Xingju sa mga disipulo ng Netherhall. Kahit na ang Netherhall ang salarin sa likod ng pag-atake sa kanila, kahit na ang mga disipulo ng Netherhall ang unang umatake sa kanila, wala silang iniwan na ebidensya. Sa halip, si Xingju ang pumatay sa kanila, at nakita ito ni Linyi ng sarili niyang mga mata. Kung ang bagay na ito ay kumalat, hindi lamang ang Netherhall ay humingi ng paliwanag mula sa Yufeng Pavilion, maging ang Nangang family ay gagamit ng alyansa bilang isang dahilan upang bigyan ng pressure ang Yufeng Pavilion. Sa oras na iyon, ang higit na magdurusa ay walang alinlangan na si Xingju. Linyi, sabihin mo lang ang iyong isip. Sa sandaling ito, ang elder ng Nangang family, na nakatayo sa tabi ni Linyi, ay pinaikit ang kanyang mga mata at nagtanong. Talagang gaya nga ng sinabi ni Junior Brother Xingju. Simula nang pumasok kami sa daanan, nagkahiwalay na kami. Kami ni Junior Brother Xingju ay isinugod sa iisang daanan. Mamaya, pagdating namin sa Magma Valley, nakipagkita kami sa mga senior brothers mula sa Medicine Villa, Luyan at sa iba pa. Gayunpaman, hindi na namin nakikita ang senior brothers mula sa Netherhall mula noon. Ang higit na ikinagulat ni Li Xiaohan at ng iba pa ay hindi sinabi ni Linyi sa kanila ang totoo. Sa halip, tinulungan niya si Xingju na itago ang bagay na ito. Pagtingin kay Linyi, na ang mukha ay hindi pula o mapatla, ang mga sulok ng bibig ni Xingju ay hindi sinasadyang tumaas sa isang arko. Hindi niya inaasahan na si Linyi, na tila walang pakialam, ay talagang magsasalita para sa kanya. Tama. Hindi pa namin nakikita ang mga senior mong kapatid sa Netherhall simula noong nasa Magma Valley kami. Sa sandaling ito, sumangayon din ang mga alagad mula sa Medicine Villa. Ang pinakanakakabigo na bagay ay na sila, na orihinal na kinasusuklaman ng Netherhall, aktwal na tinugunan ng mga disipulo ng Netherhall bilang mga senior brothers. Para silang natutuwa sa kamalasan ng Netherhall. Matapos marinig ang mga salita ng mga disipulo, sumimangot ang elder ng Netherhall. Noong una, inakala niya na si Xingju at ang iba pa ang pumatay sa mga disipulo ng Netherhall. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ng mga disipulo ng pamilya Nangang, wala siyang ibang pagpipilian kundi paniwalaan sila. Tila medyo nadismaya rin ang matanda sa pamilya Nangang. Narinig nila ang tungkol sa pag-atake sa Yufeng Pavilion, at nahulaan nila na ito ay ang paggawa ng Netherhall. Gayunpaman, pinananatili pa rin nila ang saloobin ng panonood ng isang magandang palabas, lalo na pagkatapos malaman na ang Yufeng Pavilion ang pinakamalaking nagwagi sa mga sinaunang guho. Sa makatuwid, sila ay medyo hindi nasisiyahan.
Sa makatuwid, sa sandaling ito, talagang umaasa sila na magkakaroon ng ilang salungatan sa pagitan ng Yufeng Pavilion at ng Netherhall. Sa katunayan, sa mga nakaraang taon, mabilis na umuunlad ang Yufeng Pavilion. Ang bilang ng mga Battle Kings na mayroon sila ay halos kapantay ng pamilya Nangang. Bukod dito, sa mga natatanging disipulo, mayroong tatlong henyo, sina Li Xiaohan, Li Chanyu, at Xingju. Lalo na si Xingju. Sa nakaraang kompetisyon sa Pangangaso, naging sanhi na siya ng malaking kawalan ng pamilya Nangang. Bukod dito, masasabi ng pamilya Nangang na kung hindi dahil kay Xingju, hindi rin nila mahahanap ang kuweba ng Star Emperor. Sa makatuwid, sa sandaling ito, ang pamilya Nangang ay nakabuo ng isang uri ng puot sa Yufeng Pavilion. Kung tutusin, ayaw nilang maalis ng Yufeng Pavilion ang kanilang titulo bilang pinakamalakas na kapangyarihan sa Eastern Continent. Dahil ang mga sinaunang guho ay ginalugad at wala ng anumang banta mula sa aming apat na dakilang kapangyarihan, kami ay aalis na. Sa sandaling ito, dahan-dahang lumabas si Elder Fang at itinaas ang kanyang mga kamay patungo sa matatanda ng tatlong dakilang kapangyarihan. Pagkatapos, naghanda siyang umalis kasama si Xingju at ang iba pa. Teka, gayunpaman, sa sandaling ito, ang disipulo ng pamilya Nangang, si Luoyan, ay biglang pinigilan sila. Matapos marinig ang kanyang mga salita, hindi lamang si Elder Fang, ngunit ang iba ay tumingin din kay Luoyan na may pagkalito. Elder, ang disipulong ito ay may itatanong. Nang makitang huminto si Elder Fang, magalang na itinaas ni Luoyan ang kanyang mga kamay kay Elder Fang at nakangiting sinabi. Gayunpaman, ang kanyang ngiti ay napuno ng walang katapusang kataksilen. Sa sandaling ito, kumunat ang noo ni Xingju. Masama ang pakiramdam niya. Malamang na may sasabihin si Luoyan na nakakasama sa kanila. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 172, Asylum. O, aking kaibigan, mangyaring sabihin ng iyong isip. Sumulyap si Elder Fang kay Luoyan na may nagtatakang tingin at sinabi sa walang pakialam na tono. Naman. Gusto ko lang itanong kung kailan nakuha ng Imperial Wind Pavilion ang Nangang Clan's Hallgarden Martial Skill, ang Rising Dragon Blade. Tinanong ni Luoyan si Elder Fang sa isang patanong na tono pagkatapos niyang makita na si Elder Fang ay sumangayon dito. Pagkatapos, tumingin siya kay Xingju na parang naghihintay ng magandang palabas. Matapos marinig ang kanyang mga salita, nanginag ang katawan ni Xingju. Hindi niya akalain na makikita siya ni Luoyan gamit ang Rising Dragon Blade sa kuweba ng Star Sovereign. Ngayong binanggit ito ni Luoyan, halatang pinupuntirya siya ni Luoyan. Sa sandaling ito, mahigpit na kinuyam ni Xingju ang kanyang mga kamao at ang kanyang mga mata ay puno ng layuning pumatay. Nagsisi siya na hindi niya pinatay ang kasuklam-suklam na tao sa kuweba ng Star Sovereign. Hindi niya akalain na gagawin niya ang ganoong bagay matapos siyang bigyan ng isang box ng pills. Sa sandaling ito, gumawa ng desisyon si Xingju sa kanyang puso. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon sa hinaharap, tiyak na gagawin niyang malagim na kamatayan si Luoyan. Matapos marinig ang mga salita ni Luoyan, natigilan si Elder Fang at nagtanong. Ang aking Yufeng Pavilion ay hindi kailanman nagkaroon ng martial skill na tinatawag na Rising Dragon Blade. Ano ang ibig mong sabihin? Kakaiba iyon. Dahil walang Rising Dragon Blade, ang Yufeng Pavilion, bakit may alam si Junior Xingju ng martial skill tulad ng Rising Dragon Blade? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Fang, tumingin si Luoyan kay Xingju na may nagtatakang ekspresyon. Hindi lang siya. Nang umalangaw ang kanyang boses, halos lahat ng naroroon ay napalingon kay Xingju. Natutunan ni Xingju ang signature martial skill ng Nangang family. Ang bagay na ito ay medyo pambihira. Dahil ito ay kilala bilang Hallgarden Martial Skill, ito ay isang sikreto na hindi maaaring ibunyag sa mga tagalabas. Para sa iba pang mga puwersa, ito ay isang pag-iral na katulad ng isang mahalagang kayamanan. Ang pagpapalam sa isang tagalabas ng Hallgarden Martial Skill ay isang bagay na hindi pinapayagan. Xingju, meron ba talagang ganyan? Nang makita ito, napakunot ang noo ni Old Fang at agad na tumalikod para tanungin si Xingju. Guro, natutunan na talaga ng disipulong ito ang Rising Dragon Blade dati. Gayunpaman, hindi ko ito natutunan sa Yufeng Pavilion. Sa halip, natutunan ko ito nang nagkataon sa isang paglalakbay sa pagsasanay. Gayunpaman, sa oras na iyon, hindi alam ng aking alagad na ito ang martial technique ng pamilya Nangang. Kung hindi, tiyak na hindi ko ito linangin. Dahil nagtanong si Elder Fang, walang itinago si Xingju. Isang katotohanan na nilinang niya ang Rising Dragon Blade, at ayaw ni Xingju na maging uri ng tao na hindi nang ahas na aminin ito. Sa sandaling ito, biglang nanlamig ang ekspresyon ng elder ng Nangang clan habang itinuro niya si Xingju at sumigaw. Xingju, gaano ka maglakas ng loob mo na subukang matutunan ang pinakamahalagang kasanayan sa martial ng aming Nangang clan sa ganitong marangal na paraan? Sa tingin mo talaga ang Nangang clan namin ay puno ng mga tanga. Mukhang wala na siyang ibang hinanggad kundi lamunin ng buhay ang punishment execution. Kalokohan. Maraming martial techniques ang Yufeng Pavilion ko. Bilang alagad ko, matututuhan ni Xingju ang anumang gusto niya. Kung tungkol sa lihim na pag-aaral ng Rising Dragon Blade ng Nangang clan mo. Hindi maganda ang pamamahala ng iyong Nangang clan sa sarili mong martial techniques. Dahil lang sa kawalan mo ng kakayahan kaya mo ito nilusot. Nandito kami para hulihin ang taong nag-leak ng martial techniques.
Huwag mong ituro ang daliri sa alagad ng Yufeng Pavilion ko. Gayunpaman, sa sandaling ito, bago pa man pamulaanan ni Xingju, si Elder Fang na nakatayo sa gilid, ay itinuro ang elder ng Nangong clan at pinagalitan siya. Matalas at walang awa ang kanyang mga salita. Mula dito, makikita kung gaano kamahal si Elder Fang kay Xingju. Elder Fang, sinusubukan mo bang protektahan ang disipulo ng iyong Yufeng Pavilion? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Fang, nang inagang mukha ng elder ng Nangong clan. Maging ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig. Sa sobrang galit niya ay naging purple ang mukha niya. So paano kung ginagawa ko? Nang makita ito, hindi natakot si Elder Fang. Malamig siyang mumuso at mapang-asar na sinabi. Okay, sige. Maaari kong igaransya na pagsisisihan mo ang ginawa mo ngayon. Sa sandaling ito, galit na galit ang elder ng Nangong clan kaya nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Itinuro niya si Elder Fang at nanumpa. Ang kanyang mga salita ay puno ng pananakot na tono. Anong biro? Ako, si Wang Jiaofeng, ay hindi alam ang kahulugan ng salitang panghihinayang. Kung ang iyong Nangong clan ay may anumang pandaraya, tiyak na sasamahan ka ng aking Yufeng Pavilion. Tara na, bilang tugon sa pananakot ng matanda, malamig na bamantong hininga si Elder Fang. Hindi naman siya natakot. Pagkatapos, kaway ng kanyang manggas, sinipsip niya si Xingju at ang iba pa sa kalawakan at umalis. Nang makita ito, ang elder ng Nangong clan ay nagalit. Sa pagkakataong ito, hindi siya binigyan ng kahit anong mukha ni Elder Fang. Kailan pa siya naging ganito? Hindi lang siya, pati ang mga taga-Medicine Concealment Villa at ang elder ng Netherhall ay nagulat. Sa loob ng napakaraming taon, palaging sinusupil ng Nangong clan ang Yufeng Pavilion. Kinilala rin sila bilang pinuno ng silangang kontinente ng apat na pangunahing puwersa. Malinaw na ipinakita sa mga aksyon ni Elder Fang na wala na siyang pakialam sa Nangong clan. Lalo pang naging seryoso ang sitwasyon. Upang mabawi ang kanilang mukha, ang Nangong clan ay hindi maiwasang gumawa ng isang bagay na labis. Kay Elder Zhu, ang Wang Jiaofeng na iyon ay talagang hindi nagbibigay sa iyo ng anumang mukha. Siguro kung hindi na inilalagay ng Imperial Wind Pavilion ang iyong pamilya Nangong sa kanilang mga mata. Sa sandaling ito, nagsalita ang elder mula sa Netherhall na may pilyong ngiti sa kanyang mukha, na nagdagdag ng insulto sa pinsala. Ang mga bagay ng aking Nangong clan ay hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Matapos marinig ang kanyang mga salita, inilibot ng matanda ng Nangong clan ang kanyang mga mata sa kanya. Pagkatapos, kumaway ang kanyang manggas, umalis siya kasama ang mga disipulo ng Nangong clan. Ikaw. Ang mga salita ng elder ng Nangong clan ay nagpakain ng pagong sa elder ng Netherhall. Pagkatapos, nakatayo siya doon na puno ng galit ang mukha at hindi makapagsalita. Deserve mo yan. Sa sandaling ito, ang elder ng Medicine Concealment Villa ay sumulyap sa elder ng Netherhall nang may pang-aalipusta at nanunuyang sinabi. Pagkatapos, gamit ang isang alo ng kanyang manggas, dinala niya ang kanyang mga alagad sa kalawakan. Well, tingnan natin kung hanggang kailan ka magiging yabang. Pagkaalis ng lahat, puno ng mali siya ang mukha ng matanda sa Netherhall. Mabangis niyang sabi. Kasabay nito, isang nakakatakot na nakamamatay na aura ang pumuno sa hangin. Sa sandaling ito, sa dimensional space, si Xingju at ang dalawa pa ay pinangunahan ni Elder Fang at nagmamadaling patungo sa direksyon ng Yufeng Pavilion. Sa sandaling ito, nakasimangot si Xingju. Ang mga salita ni Elder Fang sa Nangong clan ay medyo masyadong malupit. Nag-aalala si Xingju na sa estilo ng paggawa ng mga bagay ng Nangong clan, tiyak na hindi nila pababayaan ang bagay na ito. Xingju, huwag mo nang masyadong isipin. Hindi mabuting tao ang Nangong clan. Sa sandaling ito, tila nakita ni Elder Fang ang iniisip ni Xingju at sinabi kay Xingju, palaging ginagamit ang pangalan ng alyansa para punahin ang ibang puwersa. Talaga bang iniisip nila na sila ang pinuno ng apat na dakilang puwersa? Matapos marinig ang mga salita ni Elder Fang, agad na tumahimik si Xingju. Pakiramdam niya ay gustong protektahan ni Elder Fang ang kanyang disipulo. Ang ganitong uri ng labis na pagpapalayaw kay Xingju ay nakadama ng higit na presyon. Guro, nagsimula ang bagay na ito dahil sa akin. Kung gusto ng Nangong clan na ituloy ang bagay na ito, handa akong pasanin ang responsibilidad na mag-isa. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, biglang itinaas ni Xingju ang kanyang ulo at tumingin kay Elder Fang nang may determinasyon. Ayaw ni Xingju na ilagay sa panganib ang buong Yufeng Pavilion dahil sa kanya. Ayaw niyang maulit ang insidente kung saan nakipaglaban si Elder Chiwo sa lahat ng mga disipulo ng main pavilion. Ano ang sinasabi mo, bata? Sa tingin mo ba ay walang kakayahan ng Yufeng Pavilion na protektahan ka? Nasa akin ang bagay na ito. Huwag mo nang banggitin pa. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, ang ekspresyon ni Elder Fang ay nagbago ng husto. Agad niyang pinagalitan si Xingju. Pagkatapos nito, pinabilis niya ang paglipad at hindi na nagsalita pa. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Fang, muling tumahimik si Xingju. Sa sandaling ito, ang puso ni Xingju ay napuno ng lahat ng uri ng emosyon. Ito ay lubhang hindi kasiya siya. Gayunpaman, nang makita ang saloobin ni Elder Fang, wala na siyang masabi pa. Kuya Xingju, ano man ang iniisip mo, tatayo si Xiao Han sa tabi mo. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang boses ni Li Xiao Han ay biglang pumasok sa tenga ni Xingju.
Matapos marinig ang boses ni Li Xiaohan, nanginag ang katawan ni Xingju. Hindi niya maiwasang tumingin kay Li Xiaohan. Sa sandaling ito, si Li Xiaohan ay nakatingin sa kanya na may matamis na ngiti. Matapos makita ang ekspresyon ni Li Xiaohan, si Xingju ay nasa dilema na naman. Alam niya ang ibig sabihin ni Li Xiaohan at ramdam niya ang determinasyon nito. Isang determinasyon na mabuhay at mamatay kasama niya. Si Xingju ay nalilito kung ano ang gagawin. Nagsisilang siya sa paggamit ng Rising Dragon Blade nang walang ingat at hinayaan si Luoyan, ang kasuklam-suklam na taong iyon, na makalabas ng buhay sa sinaunang guho. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto ni Xingju na kung minsan ang isang tao ay dapat maging walang awa. Kung hindi, siya ang magsisisi. Sa bilis na lumipad, ilang araw lang ang kailangan para bumalik ang lahat sa Yufeng Pavilion. Matapos ipadala si Xingju at ang iba pa pabalik sa pangunahing pavilion, hindi nagtagal si Elder Feng at ang iba pa. Sa halip, nagmamadali silang lumipad patungo sa Imperial Wind Palace. Sa sandaling ito, nakatayo si Xingju sa pavilion ng Emerald Cloud Palace. Siya ay labis na kinakabahan habang pinapanood niya si Elder Feng at ang iba pa na lumilipad patungo sa Imperial Wind Palace. Kuya Xingju, nag-aalala ka pa ba sa bagay na iyon? Nang si Xingju ay nakaramdam ng labis na pagkabigo, ang matamis na boses ni Li Xiaohan ay biglang umalangaw sa kanyang mga tainga. Kasabay nito, isang pares na mga payat na braso ang pumulupot sa dibdib ni Xingju. Ang dalisay na mukha ni Li Xiaohan ay komportableng nakapatong sa likod ni Xingju. Hindi ba ito ay isang pavilion guarding martial skill lamang? Maaari mo na lang ibalik ang martial skill sa kanila at itigil mo na ang pagsasanay nito sa hinahat. Hindi ako naniniwala na aatakehin ng pamilya Nanggang ang aking Yufeng Pavilion dahil sa isang maliit na bagay. Kung ganoon nga, hindi na kailangan pang isipin ni Brother Xingju. Dahil hindi lang ito tungkol sa iyo. Ito ay tungkol sa reputasyon ng buong Yufeng Pavilion. Kapag dumating ang oras na iyon, magagamit natin ang pagkakataong ito para turuan sila ng leksyon at ipaalam sa kanila na ang aking Yufeng Pavilion ay hindi dapat ipagwalang bahala. Itinaas ni Li Xiaohan ang kanyang mukha at galit na sinabi. Xiaohan, salamat. Matapos marinig ang mga salita ni Li Xiaohan, isang masayang ngiti ang lumitaw sa mukha ni Xingju. Hindi niya alam kung bakit, ngunit hanggat kasama niya si Li Xiaohan, mas maluwag ang pakiramdam ni Xingju kahit gaano siya kagulo. Sa sandaling ito, sa pangunahing bulwagan ng pinakamataas na palasyo ng Yufeng Pavilion, ang Imperial Wind Hall, ang ilang pangunahing pavilion elder ay nakaupo doon. Diretso sa itaas ng pangunahing bulwagan, ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion, si Qing Motian, ay nakatingin din kay Elder Feng at sa iba na may nag-aalalang ekspresyon. Gayunpaman, kumilos si Elder Feng na parang hindi niya nakita ang tingin ni Qing Motian. Sa halip, may malabong ngiti sa labi habang maingat na nilasap ang mabangong tsaa sa kanyang kamay. Senior Feng, ngayon lang, ang Nanggang family ay nagbigay ng huling babala sa Yufeng Pavilion. Kung hindi natin ibibigay si Xingju sa pamilya Nanggang sa loob ng 10 araw, ang kanilang kasalukuyang Pavilion Master ay haantong sa main Pavilion Elders sa Yufeng Pavilion para humingi ng paliwanag. Nang makita na si Elder Feng ay dahan-daang umiinom ng mabangong tsaa sa kanyang kamay at hindi nagsalita ng mahabang panahon, ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion sa wakas ay hindi napigil ang magsalita. Bang! Gayunpaman, sa sandaling matapos magsalita ang Pavilion Master, biglang binasag ni Elder Feng ang tasa ng tsaa sa kanyang kamay sa lupa. Ang malutong na tunog ng pagkabasag ng tasa ng tsaa ay bumuo ng isang matalim na kaibahan sa katahimikan sa pangunahing bulwagan. Nagulat ang lahat sa ginawa ni Elder Feng kaya nang inag ang kanilang mga katawan. Maging ang kasalukuyang Pavilion Master, si Qing Motian, ay nagpakita ng bakas ng gulat sa kanyang mukha. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 173, nasa hustong gulang na si Lian Tian. Qing Motian, nasabi ko na ang lahat ng kailangan kong sabihin. Hinding-hindi ko ibibigay si Xingju sa pamilya Nanggang. Kung nahihirapan ka, maaari kong ilayo si Xingju mula sa Yufeng Pavilion. Ako at ang aking alagad ang mananagot sa bagay na ito ng mag-isa. Sa hinaharap, ang usapin sa pagitan natin at ng Imperial Wind Pavilion ay walang kinalaman sa atin. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Old Fang at malakas na sinabi sa Pavilion Master ng Imperial Wind Pavilion. Matapos marinig ang mabangis na salita ni Elder Feng, ang mukha ni Pavilion Master Qing Motian ay naging sobrang pangit. Senior Feng, alam ko na si Xingju ay isang bihirang henyo. Gayunpaman, ang lakas ng pamilya Nanggang ay hindi dapat maliitin. Hindi natin masisira ang daan-daang taon ng pundasyon ng Yufeng Pavilion dahil lang sa kanya, tama. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion ay kumuyam ang kanyang mga ngipin at sinabing dahan-dahan. Dahil matigas ang ulo mo, ilayo si Xingju sa Yufeng Pavilion ngayon. Gayunpaman, masasabi ng isa mula sa kanyang ekspresyon na siya ay nasa isang mahirap na posisyon. Pavilion Master, natutunan lang ni Xingju ang isa sa mga signature martial skills ng Pavilion. Kung ang pamilya Nanggang ay magsisimula ng digmaan sa Yufeng Pavilion dahil sa napakaliit na bagay, halatang hindi nila nirerespeto ang Yufeng Pavilion. Noong ang unang Pavilion Master ay nagtayo ng Yufeng Pavilion, ang Nanggang family ay wala pa. Gayunpaman, mula nang umalis ang unang Pavilion Master, ang Nanggang family ay pinipigilan ang Yufeng Pavilion.
Noon, ang mga magulang ni Li Xiaohan ay ang mga bihirang henyo na disipulo ng Yufeng Pavilion. Malaki ang naiambag nila sa Yufeng Pavilion at sila ang pag-asa na muling pasiglahin ang Yufeng Pavilion. Gayunpaman, dahil pinatay nila ang isa sa mga matatanda ng pamilya Nangang, ang pamilya Nangang ay sumalungat sa kanila. Sa huli, pinilit ng pamilya Nangang ang mag-asawa na magpakamatay, naiwan ang bagong silang na si Li Xiaohan. Nitong mga nakaraang taon, ang Grand Elder ay gumagala sa labas at tumangging bumalik sa Yufeng Pavilion. Tumanggi pa siyang makita si Xiaohan, ibig sabihin ay nagsisisi rin siya at sinisisi ang sarili sa kanyang kawalan ng katiyakan. Ngayon, ang isang bihirang talento tulad ni Xingju ay muling lumitaw sa aming Yufeng Pavilion, at ang Nangang family ay gumagamit ng mga hindi makatwirang dahilan upang sugpuin muli ang aming Yufeng Pavilion. Halatang takot ang pamilya Nangang na malampasan sila ng ating Yufeng Pavilion. Kaya naman sila nagiging agresibo. Kung pumayag ang Yufeng Pavilion sa pamamagitan ng pagsasakripisyo sa mga mahuhusay na disipulo nito, hindi na ako papayag na manatili pa rito. Senior Brother Feng, iiwan ko ang Yufeng Pavilion kasama mo at ni Xingju. Sa sandaling ito, biglang tumayo si Elder Rolly at binigkas ang mga salita sa kanyang puso sa isang hininga. Matapos marinig ang mga salita ni Elder Rolly, tumahimik ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Sa sandaling ito, ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Masasabi ng lahat na hindi siya nagsasaya. Rolly, pinagbabantaan mo ba ang Pavilion Master? Sa sandaling ito, itinuro ni Elder Chiwo si Elder Rolly at galit na sinaway. Chiwo, huminto ka sa iyong pagkukunwari. Kung si Xingju ang iyong disipulo, ibibigay mo ba siya ng maluwag sa loob? Kasabay ng pagtayo ni Elder Chiwo, biglang tumayo si Elder Chendo at itinuro si Elder Chiwo. Creak. Gayunpaman, sa sandaling magulo ang Wind Resistance Hall, biglang bumukas ang mahigpit na saradong pinto ng bulwagan. Kasabay nito, isang malakas na aura ang nagmula sa pasukan. Nang maramdaman nila ang sitwasyon, lahat ng tao sa bulwagan ay ibinaling ang kanilang mapagbantay na tingin sa pasukan ng bulwagan. Pagkatapos ng lahat, ang Wind Resistance Hall ay ang ipinagbabawal na lugar ng Yufeng Pavilion. Ngayong may nakapasok na talaga, paanong hindi sila kabahan? Hahaha, gaano kasigla? Ang Yufeng Pavilion's younger generation, bakit tumigil na kayong lahat sa pag-aaway? Sa sandaling ito, isang figure na tila hindi tao o hayop man ang nagyabang sa bulwagan. Nang makita ng lahat ang taong iyon, lubos na nagbago ang kanilang mga ekspresyon dahil hindi pa sila nakakita ng ganoong halimaw. Ang taong iyon ay walang iba kundi si Xiaolong. Sino ka? Naglakas loob ka talagang pumasok sa Yufeng Pavilion ko. Sa sandaling ito, biglang itinuro ni Elder Rolly si Xiaolong at sumigaw. Bagamat hindi niya kilala kung sino si Xiaolong, katumbas ito ng sentensya ng kamatayan para sa isang tao na pumasok sa Wind Resistance Hall. Impudent. Kilala mo ba kung sino ang kausap mo? Gayunpaman, pagkatapos marinig ang mga salita ni Elder Rayleigh, marahas na inilibot ni Xiaolong ang kanyang mga mata sa kanya at malakas na sinaway siya. Sa hindi malamang dahilan, biglang natigilan si Elder Rolly sa tanong ni Xiaolong at hindi alam kung paano sasagutin. Ako ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Maaari ko bang malaman kung sino ang senior na ito? Ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Pagkatapos, nagmamadali siyang humakbang pasulong at magalang na kinausap si Xiaolong. Isinasantabi ang katotohanan na ang lakas ni Xiaolong ay hindi mas mababa kaysa sa kanya at ni Elder Feng. Mula sa paraan ng pagtawag sa kanila ni Xiaolong bilang nakababatang henerasyon, makikita na hindi sila inilagay ni Xiaolong sa kanyang mga mata. Higit pa rito, ang gate ng Spirit Formation ng Wind Resistance Hall ay napaka-espesyal. Kung wala ang Wind Resistance Badge bilang susi, imposibleng buksan ito. Gayunpaman, nagawa ito ni Xiaolong. Mula dito, makikita na si Xiaolong ay hindi isang simpleng tao. Medyo matino ang nakababatang henerasyong ito. Dahil iyon ang kaso, sasabihin ko sa iyo. Tandaan, ako ang unang henerasyong Vice Pavilion Master ng Yufeng Pavilion, si Lian Tian. Bahagyang napangiti si Xiaolong nang makita niya ang magalang na hitsura ng Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Pagkatapos, itinuwid niya ang kanyang likod at nagsalita ng nakataas ang kanyang ulo. Ano? First Generation Vice Pavilion Master. Lord Lian Tian. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, ang mga mukha ng halos lahat ng naruroon ay puno ng pagkabigla. Bilang kasalukuyang Pavilion Master at mga Elder ng Yufeng Pavilion, paanong hindi nila narinig ang pangalang iyon? Iyon ay dahil ilang daang taon na ang nakalilipas, noong unang itinatag ang Yufeng Pavilion, mayroon talagang Vice Pavilion Master, at ang pangalan niya ay talagang Lian Tian. Bukod dito, ito ay isang bagay na ipinasa sa loob ng Yufeng Pavilion. Halos walang nakakaalam tungkol dito. Bukod dito, sinabi na ang Vice Pavilion Master, si Lian Tian, ay isang napakalakas na magical beast. Sinabi na siya ay bahagyang mahina kaysa sa unang henerasyong Pavilion Master, si Song Yufeng. Bastard! Bakit hindi ka lumuluhod sa harap ng ninuno mo? Nagiba ang ekspresyon ni Xiaolong nang makita ang gulat sa mga mukha nila. Tapos, galit na sigaw niya. Isang grupo ng kalokohan. Si Vice Pavilion Master Lian Tian ay pumasok sa maalamat na Saint World kasama ang unang henerasyong Pavilion Master ilang daang taon na ang nakakaraan.
paano siya nakabalik sa Yufeng Pavilion. Ngunit sa sandaling iyon, biglang tumanggi si Elder Rolly. Ikaw brat, naglakas loob kang hindi ako kilalanin. FC, sa kakilala mo ba itong Vice Pavilion Master's token? Nagalit si Xiaolong nang marinig niya ang mga salita ni Elder Rolly. Iniabot niya ang kanyang kamay, at ang isang token ay naging streak ng liwanag na lumipad patungo sa Pavilion Master. Ikanaway ni Pavilion Master Ching Motian ang kanyang manggas nang makita niya ito, at diretso niyang kinuha ang token. Nang makita nila ang token, nagbago lahat ang ekspresyon ng Pavilion Master ng Yufeng Pavilion at ng mga Elder. Ito ay dahil kapareho talaga ito ng token ng kanilang Pavilion Master. Ginawa ito ng parehong tao. Nang makita ito, muli silang tumingin kay Xiaolong nang may pagtataka. Pagkatapos, maingat nilang inihambing ang hitsura ng maalamat na Vice Pavilion Master. Gayunpaman, pagkatapos ng paghahambing na ito, nagulat sila nang matuklasan na si Xiaolong ay eksaktong kapareho ng maalamat na Vice Pavilion Master. Ang junior na ito ay may mga mata ngunit na bigong makakita. Hindi ko talaga nakilala si Lord Lian Tian. Pakiusap parusahan mo ako, Lord Lian Tian. Sa sandaling ito, ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion, si Ching Motian, ay biglang lumuhad sa lupa at pinagsalikop ang kanyang mga kamay. Siya ay lubhang mapagpakumbaba. Binabati ng junior na ito si Lord Lian Tian. Si Elder Fang at ang iba pa ay lumuhad sa lupa pagkatapos ng Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Kahit na si Xiaolong ay hindi kasing lakas ng sinabi ng mga alamat, lahat sila ay naniniwala na si Xiaolong ay si Lord Lian Tian. Mas parang ganun. Napangiti si Xiaolong sa kasiyahan nang makita iyon. Pagkatapos, humakbang siya patungo sa trono ng Pavilion Master at naupo ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos, pumitas siya ng prutas at nilunok ito sa isang lagok. Sige, hindi na kailangang tumayo sa seremonya. Pwede na kayong bumangon. Pagkatapos lamang kumain ng buong puso ay sumulyap si Xiaolong sa iba. Natuklasan niyang nakaluhod pa rin sila sa lupa, kaya iwinagayway niya ang kanyang manggas at sinenyasan silang bumangon. Lord Lian Tian, hindi ba nakapasok ka na sa Saints World kasama ang unang Pavilion Master? Sa sandaling ito, ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion ay hindi maiwasang magtanong ng magalang. Anong mundo ng mga banal? Magkaroon man ng mundo ng mga santo o wala ay ibang-iba na bagay. Sa bagay, hindi ako pumasok sa ilang Saints World, sa ganoong paraan hindi na sana ako bumalik dito. Ikinuyot ni Xiaolong ang kanyang mga labi at medyo galit na sinabi ng marinig ang tanong ng Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Kung gayon, paano ang unang Pavilion Master? Nagulat ang lahat nang makita nila iyon. Sinundan ni Ching Motian ng isa pang tanong. Huwag mo siyang banggitin sa akin. Hayaan mong sabihin ko sa iyo na ang iyong kalokohan na unang Pavilion Master ay hindi isang mabuting tao. Huwag mo siyang banggitin sa harap ko sa hinaharap. Muling nagalit si Xiaolong nang banggitin ni Ching Motian si Song Yufeng. Si Ching Motian ay hindi nang ahas na magtanong pa. Pagkatapos ng lahat, hindi nila alam kung ano ang nangyari sa nakaraan, ni hindi nila nakita ang unang Pavilion Master. Gayunpaman, ang Vice Pavilion Master, si Lord Lian Tian, ay totoong nagpakita sa kanila. Kahit na nakita nila ito na lubhang hindi ka panipaniwala. Okay, ituloy natin ang pag-uusap. Kanina niyo lang pinag-uusapan ang tungkol kay Xingju, di ba? Biglang nagiba ang ekspresyon ni Xiaolong habang inililibot niya ang kanyang tingin sa karamihan. Kilala ni Lord Lian Tian si Xingju. Nang marinig ang mga salita ni Xiaolong, ang Pavilion Master, si Ching Motian, ay nalilitong nagtanong. Hindi ko lang siya kilala. Kung wala ang brat na iyon, hindi ko na muling makikita ang liwanag ng araw. Sagot ni Xiaolong habang nakakunot ang mga labi. Nang marinig ang mga salita ni Xiaolong, ang ekspresyon ng karamihan ay nagbago ng husto. Maging ang amo ni Xingju, si Elder Fang, ay nagulat. Naisip niya sa kanyang sarili. Masyadong hindi ka panipaniwala ang brat na ito. Kilala niya talaga si Lord Lian Tian. Ano pa ba ang nagawa niya na hindi ko alam? Hindi naman sa gusto kong punahin kayo, pero talagang kahihiyan kayo sa ating Yufeng Pavilion. To think na gusto ninyong ibigay ang sarili ninyong alagad dahil lang sa isang pangungusap mula sa kalokohang iyon ng pamilya Nangang. Ganito ba ang ugali ng matatanda? Sa sandaling ito, itinuro ni Xiaolong ang karamihan at sinabing hindi nasisiyahan. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ng karamihan na si Lord Lian Tian ay dumating dahil kay Xingju. Gayunpaman, hindi sila nang ahas na magsalita ng anuman habang magalang silang nakikinig sa pagsaway ni Xiaolong. Ngayon, sasabihin ko sa inyo na hindi ibibigay ng Yufeng Pavilion si Xingju. Kung ang kalokohang iyon ng Nangang family ay maglakas loob na salakayin tayo, talunin natin sila. Anunsyo ni Xiaolong sa malakas na boses, na parabang siya ang master ng Yufeng Pavilion. Sa totoo lang, kababalik lang ni Xiaolong sa Yufeng Pavilion. Noong una, ayaw niyang makipagkita kay Ching Motian at sa iba pa. Gusto lang niyang hanapin si Xingju. Gayunpaman, si Xiaolong ay, pagkatapos ng lahat, ang unang henerasyong Deputy Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Ang Deputy Pavilion Master token sa kanyang kamay ay may parehong function ng Imperial Wind token. Nang malaman niya na ang Imperial Wind token ay may kaugnayan kay Xingju, hindi niya maiwasang pumunta sa Imperial Wind Hall. Gusto niyang marinig ang sasabihin ng mga ito.
Gayunpaman, nang marinig niyang ibibigay na nila ang parusa, hindi napigilan ni Xiaolong ang galit sa kanyang puso. Kaya pala nangyari ang nakaraang eksena. Diyos ng digmaang Azura. Kabanata 174, Silverlight Star Raid. Nagtanga ako. Gayunpaman, ang lakas ng pamilya Nangang ay hindi dapat maliitin. Hindi maiwasang sumiklab ang isang malaking labanan. Kaya't, sana ay masabi sa akin ni Lord Lian Tian kung ano ang gagawin. Nang makita ito, mabilis na nagtanong ang Pavilion Master ng Imperial Wind Pavilion. Sa katunayan, ayaw niyang ibigay si Xingju. Gayunpaman, bilang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion, kailangan niyang tingnan ang mas malaking larawan. Kung nagkamali siya at naging sanhi ng pagkawasak ng Yufeng Pavilion, hindi niya kakayanin ang responsibilidad. Ngayong lumitaw na si Xiaolong, siya ang may pinakamataas na awtoridad sa Yufeng Pavilion. Dahil hindi pumayag si Xiaolong na ibigay si Xingju, handa siyang makinig sa mga ayos ni Xiaolong. Pagkatapos ng lahat, si Xiaolong ang unang Deputy Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Isa siya sa mga nagtatag ng Yufeng Pavilion. Lord Lian Tian, pakitiwanag. Gagawin ko ang lahat para makinig sa mga utos ni Lord Lian Tian. Sa sandaling ito, si Elder Fang at ang iba pa ay pumunta kay Xiaolong at magalang na humingi ng mga tagubilin. Una, sabihin mo sa akin ang tungkol sa lakas ng pamilya Nangang. Napangiti si Xiaolong sa kasiyahan. Pagkatapos, nagsimula siyang magtanong tungkol sa lakas ng pamilya Nangang. Kung tutuusin, wala pa ang Nangang family noong nabubuhay pa siya. Kaya naman, wala siyang masyadong alam tungkol sa mga ito. Nang sabihin sa kanya ng Pavilion Master ng Yufeng Pavilion ang tungkol sa lakas ng pamilya Nangang, napaisip si Xiaolong. Sa sandaling ito, alam na niya na ang pamilya Nangang ay maaaring magpadala ng siyam na War Kings, at sinabi na ang Palace Master, Vice Palace Master, at Great Elder ay pawang mga high-level na Battle Kings. Kasama siya, ang Yufeng Pavilion ay mayroon lamang 8 War Kings. Higit pa rito, ang pamilya Nangang ay may mas maraming martial gods kaysa Yufeng Pavilion. Kung talagang todo out ang pamilya Nangang, hindi sila matatalo ng Yufeng Pavilion. Na-activate na ba ang Pavilion Protection Formation? Matapos mag-isip ng ilang sandali, biglang itinaas ni Xiaolong ang kanyang ulo at tinanong ang Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Bilang tugon kay Lord Lian Tian, ang Pavilion Protection Formation ay hindi na-activate. Nagmamadaling sumagot si Pavilion Master Ching Motian. Oo, sa kasong ito, mayroon pa tayong pagkakataong manalo. Ang pormasayo ng proteksyon ng pavilion ay personal na nilikha ni Song Yufeng. Kahanga-hanga ang depensang kapangyarihan nito. Ang mga basurang iyon mula sa pamilya Nangang ay hindi ito masisira, kaya hindi na kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ng Yufeng Pavilion. Higit pa rito, nang iset up ni Song Yufeng ang Pavilion Protecting Array, isinama niya ang bakas ng kanyang soul power sa Pavilion Protecting Array. Kapag na-activate ang protective array ng pavilion, lalabas ang strand of soul power na iyon para protektahan ang Yufeng Pavilion. Kahit ilang daang taon na ang lumipas, tinatansya ko na ang strand ng spiritual energy ay dapat magkaroon ng lakas ng isang Battle King. Sa oras na iyon, ang ating panig ay magkakaroon ng siyam na War Kings. Dahan-daang sinabi ni Xiaolong matapos marinig ang sinabi ng Master ng Yufeng Pavilion. Mga salita, ano? Ang isang hibla ng enerhiya ng kaluluwa ay talagang nagtataglay ng lakas ng isang War King. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, lahat ay huminga ng malamig na hangin. Ang antas ng lakas na iyon ay talagang medyo nakakatakot. Sa sandaling ito, sa wakas ay natanto nila kung ano ang isang tunay na powerhouse. Sa pagtingin sa kanilang mga ekspresyon, walang magawang umiling si Xiaolong. Sa katunayan, ang mga kasalukuyang matatanda ng Yufeng Pavilion ay mas mababa kaysa sa kanila noong nakaraan. Bagaman mapoprotektahan ng Pavilion Protection Formation ang ating Yufeng Pavilion, kung darating sila para umatake, natural na hindi tayo maaaring umupo at maghintay ng kamatayan. Sa makatuwid, pagdating ng panahon, lahat ng martial god level expert ng Yufeng Pavilion ay lalabas para harapin ang kalaban. Hindi talaga ako naniniwala na ang isang pamilya Nangang lamang ay maaaring maging katapat ng ating Yufeng Pavilion. Matapos gawin ang lahat ng kinakailangang pagsasaayos, sinabi ni Xiaolong na may dominanteng ekspresyon. Mula sa kanyang mga salita, masasabing hindi siya natatakot sa pamilya Nangang at namumuhi pa. Pagkatapos noon, ang Pavilion Master at ang mga elder ng Yufeng Pavilion ay nagsimulang mag-ayos ayon sa mga tagubilin ni Xiaolong. Pagkatapos ng lahat, ang pagbuo ng proteksyon ng pavilion ay hindi na isaaktibo sa loob ng ilang daang taon. Kung ito ay isaaktibo ngayon, kakailanganin itong iset up ng maaga. Higit pa rito, ang kasalukuyang Pavilion Master, si Ching Motian, ay nagpadala ng mensahe sa Supreme Elder. Kahit na ang Supreme Elder ay naglalakbay sa loob ng maraming taon, ngayon na ang buhay at kamatayan ng Yufeng Pavilion ay nakataya, tiyak na sisikapin niyang makabalik. Bagamat lahat sila ay mataas ang antas na Combat Kings, ang karanasan sa pakikipaglaban ng Supreme Elder ay higit na nakahihigit sa kanila. Kung makakabalik ang Supreme Elder sa tamang panahon, hindi imposible para sa Yufeng Pavilion na manalo sa digmaang ito. Sa oras na iyon, magbabago ang ranggo ng mga kapangyarihan ng Eastern Continent. Nang matapos na gawin ng Pavilion Master at ng mga Elder ang lahat ng kinakailangang pag-aayos, dumilim na ang langit.
Si Xingju ay kasalukuyang nakaupo sa bubong ng Jade Cloud Palace, hinahangaan ang magandang liwanag ng buwan. Sa sandaling ito, tumingin si Xingju sa kalangitan sa gabi na puno ng bituin. Medyo komplikado ang kanyang emosyon. Ang kasalukuyang Imperial Wind Pavilion ay pumasok na sa isang estado ng paghahanda para sa digmaan, at lahat ng ito ay dahil sa kanya. Kahit na alam niyang hindi ito puro laban para sa kanya, ngunit isang labanan para sa reputasyon ng Imperial Wind Pavilion, medyo nalungkot pa rin si Xingju. Buzz. Haha, little rascal, parang ang ganda ng mood mo. Ikaw talaga, mag-isa kang nanonood ng mga bituin. Gayunpaman, sa sandaling ito, ang espasyo sa likod ni Xingju ay biglang nagiba-iba, at isang figure ang dahan-daang lumabas mula sa kalawakan. Xiaolong. Ang biglaang pagbabagong ito ay natural na hindi nakaligtas sa paunawa ni Xingju. Gayunpaman, nang makita ni Xingju ang figure, lumitaw ang kagalakan sa mukha ni Xingju, dahil ito rin ang Xiaolong na humiwalay sa kanya sa dagat na walang hanggan. Dapat malaman ng isang tao na si Xiaolong ay isang eksperto na war king. Higit pa rito, nang makipag-away si Xiaolong sa Deputy Mistress ng Dark Shadow, ang pressure na pinakawalan niya ay hindi mas mahina kaysa sa kanyang sariling amo, si Elder Fang. Sa makatuwid, nahulaan ni Xingju na si Xiaolong ay hindi bababa sa isang mataas na antas na eksperto sa war king. Ngayong lumitaw si Xiaolong sa oras na ito, walang alinlangan na malaking tulong siya sa Yufeng Pavilion. Hehe, bata, magulo ka talaga. Ikaw talaga ang naging dahilan para magdeklare ng digmaan ng buong Yufeng Pavilion laban sa ibang puwersa dahil sa iyo. Umupo si Xiaolong sa tabi ni Xingju at sinabi kay Xingju na may sarkastikong ngiti. Alam mo ba ang tungkol dito? Nang makita ito, nagulat si Xingju at nalilitong nagtanong. Hindi niya inaasahan na si Xiaolong ay napakakaalaman. Siyempre, ako ang nagutos na magdeklare ng digmaan laban sa pamilya Nangang. Pagkatapos marinig ang mga salita ni Xingju, itinaas ni Xiaolong ang kanyang kilay at galit na sinabi. Ano? Sinabi mo na ikaw ang nagutos. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, natarante si Xingju. Talagang naguluhan siya sa mga sinabi ni Xiaolong. Bata, nakalimutan kong sabihin sa iyo ang iba ko pang pagkakakilanlan. Ako ang unang Deputy Pavilion Master ng Yufeng Pavilion. Kahit ang kalokohan mo ay kailangang tawagin akong Master Lian Tian. Pagmamalaki ni Xiaolong nang makita ang nalilitong ekspresyon ni Xingju. Hehe, Xiaolong, tutulungan mo ba ang Yufeng Pavilion? Sa sandaling ito, sa wakas ay nag-react si Xingju at hindi napigil ang tumawa ng masaya. Noong una, nag-aalala siya kung paano hikayatin si Xiaolong na tulungan ang Yufeng Pavilion. Pagkatapos ng lahat, labis na kinasusuklaman ni Xiaolong ang unang Pavilion Master. Gayunpaman, sa sandaling ito, napagtanto niya na may nararamdaman pa rin si Xiaolong para sa Yufeng Pavilion. Sa madaling salita, may nararamdaman pa rin si Xiaolong para sa kanya. Hindi ako tumutulong sa Yufeng Pavilion. Tinutulungan kita, bata. Iniikot ni Xiaolong ang kanyang mga mata kay Xingju at sinabi. Ito. Ngunit sa sandaling ito, biglang nagningning ang mga mata ni Xiaolong. Hinawakan niya ang pulso ni Xingju at gulat na napatingin sa pilak na singsing sa kamay ni Xingju. Xiaolong, kilala mo ba ang singsing na ito? Nang makita ito, tuwang-tuwa si Xingju. Sa pagtingin sa ekspresyon ni Xiaolong, tila nakilala niya ang singsing sa kanyang kamay. Kung nakilala ito ni Xiaolong, tiyak na alam niya kung paano ito gamitin. Sa sandaling ito, biglang itinaas ni Xiaolong ang kanyang ulo at tinanong si Xingju na may tentay na mukha. Anak, saan mo nakuha ang singsing na ito? Nang marinig ang tanong ni Xiaolong, tapat na sumagot si Xingju. Sa Star Emperor's Cave Mansion sa Magic Beast Mountain Range. The Star Emperor's Cave Mansion. Yung lalaking galing sa Star Emperor. Hahaha. Parang ito na talaga. Anak, ang swerte mo talaga. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, biglang tumawa si Xiaolong. Xiaolong, kilala mo ang Star Emperor. Nang makita ang ekspresyon ni Xiaolong, hindi mapigilan ni Xingju na magtanong. Siyempre kilala ko siya. Ang Star Emperor ay natalo ko noon. Akala ko nakaalis na siya sa Eastern Continent. Hindi ko inaasahan na magtatago siya ng palihim. Nang marinig ang tanong ni Xingju, pagmamalaki ni Xiaolong. Ano? Ang Star Emperor ay natalo ni Xiaolong. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, mas nabigla si Xingju. Hindi niya akalain na magiging ganito kalakas si Xiaolong sa nakaraan. Hindi ba't nangangahulugan iyon na si Xiaolong ay isang combat emperor? Haha, anak, ang swerte mo talaga. Ang singsing na ito ay may pangalan. Ito ay tinatawag na Silver Star Ring. Ito ay isang mataas na uri ng kayamanan. Noon, ang Star Emperor ay mas mahina kaysa sa akin. Umasa siya sa singsing na ito upang labanan ako. Paliwanag ni Xiaolong kay Xingju habang nakatingin sa singsing na nasa kamay ni Xingju. Xiaolong, alam mo ba kung paano gamitin itong Silver Star Ring? Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, lumiwanag sa mukha ni Xingju ang pananabik. Isang mataas na uri ng kayamanan. Parang nakapulot talaga siya ng kayamanan sa pagkakataong ito. Siyempre alam ko. Ang Silver Star Ring na ito ay automatikong nakaka-absorb ng kapangyarihan ng liwanag ng bituin sa gabi. Ang lakas ng liwanag ng bituin ay medyo nakakatakot. Ang paraan para ma-activate ito ay ang paggamit ng soul energy. Gayunpaman, kumokonsumo ito ng maraming soul energy.
Kahit isang Combat Emperor ay hindi magagamit ang Silver Star Ring na ito. Gayunpaman, ang Soul Energy ng Soul Eater Clan ay medyo espesyal. Kapag naabot mo ang antas ng Combat Emperor, dapat ay magagamit mo itong Silver Star Ring. Dahan-daang nagpaliwanag si Xiaolong matapos marinig ang tanong ni Xingju. Kailangan ko bang maabot ang antas ng Combat Emperor para magamit ito? Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, si Xingju ay tila medyo nanlumo. Napakalayo pa rin ang Battle Monarch Realm para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang mid-level na martial god lamang. Nangangahulugan ito na mayroon siyang mataas na uri ng kayamanan sa kanyang kamay ngunit hindi niya ito magagamit. Ito ay medyo nakapanlulunok. Bata, huwag maliitin ang isang mataas na uri ng kayamanan. Ito ang pinakamalapit na pag-iral sa isang spiritual artifact. Sa makatuwid, ang dami ng enerhiya na kailangan para ma-activate ito ay medyo malaki. Gayunpaman, sa pagkakaalam ko, ang Silver Star Ring na ito ay may iba pang mga function. Parang magagamit nito ang kapangyarihan ng Starlight para gumawa ng mga puppet. Noon, ang Star Emperor ay gumugol ng 100 taon upang lumikha ng 2 puppet. Speaking of which, ang lakas talaga ng 2 puppet na iyon. Lalo na ang tigas ng katawan nila. Kahit ako, medyo nababahala ako sa nila. Muling paliwanag ni Xiaolong nang makita niya ang pagkunot ng noo ni Xingju. Mga puppets. Iyon ba? Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, nagliwanag ang mga mata ni Xingju. Ikinumpas niya ang kanyang manggas at lumitaw ang 2 armored puppet na nakatago sa storage bracelet. Diyos ng Digmaan Azura. Kabanata 175, Napipintong Digmaan. Oh my God, nagawa mo pang makuha ang mga puppet na ito. Nang makita ni Xiaolong ang 2 taong nakabaluti na biglang sumulpat sa tabi niya, bigla siyang tumayo at tumingin sa 2 puppet sa harapan niya na puno ng pagtataka. Teka, bakit ang hina nitong mga puppet? Matapos silang pagmasdan saglit, nagbago ang ekspresyon ni Xiaolong at nalilitong tanong niya. Anong problema? May problema ba? Nakikita ito, nagmamadaling pumunta si Xingju at nagtanong. Masasabi niyang tila may natuklasan si Xiaolong. Siyempre may problema. Masyadong mahina ang mga puppet na ito. Nag-regress na talaga sila sa Martial God Realm. Nang marinig ang tanong ni Xingju, ngumiti si Xiaolong at sumigaw. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, hindi maiwasan ni Xingju na mabigla. Ano ang ibig niyang sabihin sa pagbabalik sa Martial God Realm? Maaaring ang 2 puppet na ito ay nasa Battle King Realm. Talagang ikinagulat nito si Xingju. Bata, subukan mong ibuhos ang soul strength mo sa Silver Starlight Ring. Pagkaraan lang ni Xiaolong na magnilay-nilay, bigla siyang nagkaroon ng ideya at hinimok si Xingju. Paano kung i-activate ko ang Silver Starlight Ring? Magdudulot ba ito ng backlash? Nakikita ito, napuno ng takot ang mukha ni Xingju. Malinaw niyang narinig na sinabi ni Xiaolong na ang Silver Starlight Ring na ito ay magagamit lamang kapag ang isa ay nakarating sa Working Realm. Isa lamang siyang mid-level martial god, kaya natatakot siyang makatanggap ng malakas na sampal. Handgal ka talaga. Kaunti lang ang ibinuhos mo. Sinong nagsabi sa iyong ibuhos mo lahat? Nakatingin sa ekspresyon ni Xingju, napasigaw si Xiaolong sa sobrang galit. Matapos marinig ang mga salita ni Xiaolong, biglang natauhan si Xingju at tumawa. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at ibinuhos ang isang strand ng soul strength sa Silver Starlight Ring. Buzz. Gayunpaman, matapos ibuhos ang strand ng soul strength sa Silver Starlight Ring, biglang naramdaman ni Xingju ang isang puting liwanag na kumikislap sa kanyang harapan. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga mata, laking gulat niya nang makitang nasa kakaibang espasyo siya. Sa sandaling ito, nakatayo siya sa isang pabilog na plataporma na lumulutang sa hangin. Bukod dito, ang paligid ng plataporma ay napuno ng nakasisilaw na mga bituin. Ang mga bituin ay kumikislap sa liwanag, tulad ng isang mabagal na pag-agos ng ilog ng mga bituin na dumadaloy sa kalangitan. Napakaganda nito. Ito ay. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagulat si Xingju nang makitang ang mga bituin ay nagsimulang dahan-daang magtipon sa kalangitan. Sa huli, nagtipon pa sila sa mga salita. Ang mga salitang ito ay tungkol sa paraan ng paggamit ng Silver Starlight Ring. Sa pagtingin sa nagniningning na mga salita sa harap, si Xingju ay puno ng pananabik. Dahil sa sandaling ito, ang pinakagustong malaman ni Xingju ay ang paraan ng paggamit ng Silver Starlight Ring. Pagkatapos nito, hindi nagatubili si Xingju at sinimulang basahin ng mabuti ang paraan ng paggamit nito. Habang nagbabasa siya, mas nasasabik si Xingju. Masyadong misteryoso ang Silver Starlight Ring na ito. Katulad ng sinabi ni Xiaolong, hindi lamang nito magagamit ang malalakas na pag-atake ng Starlight, ngunit maaari rin itong gumamit ng Starlight upang lumikha ng mga puppet niya. Ginamit niya ang Starlight para gumawa ng mga puppet, at habang patuloy na nag-condense ang Starlight, ang lakas ng mga puppet ay pataas din. Sa sandaling ito, sa wakas ay naunawaan ni Xingju kung bakit sinabi ni Xiaolong na hamina ang lakas ng Armored Man. Ito ay dahil hindi ito na-infuse ng Starlight sa loob ng daan-daang taon, na naging sanhi ng pagbaba ng lakas nito. Matapos basahin ng mabuti ang paraan ng paggamit ng Silver Light Star Ring, lalong namula ang mukha ni Xingju. Bagamat hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng liwanag ng bituin sa pag-atake, nagawa pa rin niya itong gamitin.
Bagamat hindi niya magagamit ang kapangyarihan ng Starlight para umatake, ang Starlight na naipon sa Silver Starlight Ring ay hindi maubos. Hanggat iniisip niya ang tungkol sa pagpipino sa dalawang armored na lalaki sa Battle King level powerhouses sa hinaharap, hindi mapigilan ni Xingju na maging excited. Dalawang mandirigma sa antas ng Battle King, ito ay sadyang labis na kinainggitan. Buzz. Gayunpaman, sa sandaling ito, nagsimulang mawala ang liwanag ng bituin sa harap ni Xingju. Pagkatapos noon, naramdaman niyang pumuti ang kanyang paningin, at kumislap ang isang nakasisilaw na liwanag. Ang nakakasilaw na liwanag ay napakasilaw kaya dali-daling ipinikit ni Xingju ang kanyang mga mata. Nang muling imulat ni Xingju ang kanyang mga mata, nalaman niyang umalis na siya sa ilusyon at bumalik sa realidad. Paano na? Sa sandaling ito, nakatitig si Xiaolong kay Xingju gamit ang kanyang dalawang malalaking mata. Nang makitang nagising na si Xingju, nagmamadali siyang nagtanong. Hehe, alam ko na kung paano gamitin itong Silver Starlight Ring. Nang marinig ang tanong ni Xiaolong, ngumiti si Xingju ng may pagmamalaki. Hahaha, ang galing. Ang swerte mo talaga bata. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, masayang tumawa si Xiaolong. Mukhang nakuha niya ang Silver Starlight Ring. Medyo naantig ang puso ni Xingju nang makita niya ang masayang hitsura ni Xiaolong. Ramdam niya na talagang masaya si Xiaolong para sa kanya. Mula dito, makikita na tila may kaunting bigat siya sa puso ni Xiaolong. Kung hindi hahanapin ni Xiaolong ang kasalukuyang mga elder ng Imperial Wind Pavilion para sa kanya. Xiaolong, ang iyong kapangyarihan ay seliado na, tama ba? Maaari ba kitang tulungan? Sa sandaling ito, biglang naalala ni Xingju na si Xiaolong ay isang nangungunang powerhouse sa nakaraan. Ngayon, nahulog na talaga siya sa antas ng War King. Malamang na ang kanyang kapangyarihan ay seliado tulad ni Uncle Pan. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, si Xiaolong ay natigilan saglit. Maya-maya, nag-react siya, at pagkatapos ay tumingin kay Xingju na may medyo komplikadong tingin. Isang pambihirang ngiti ang lumitaw sa gilid ng kanyang bibig. Xingju, kailangan ko ng tulong mo. Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, sinabi ni Xiaolong kay Xingju sa malumanay na tono. Pero hindi mo ako matutulungan ngayon. Kaya, mas mabuting magsumikap ka, bata. Nang makita ito, nagmamadaling nagtanong si Xingju, anong antas ang kailangan kong maabot para matulungan ka? Hindi naman ako nagmamadali bakit ka nagmamadali? Sasabihin ko sa iyo kapag ang tamang oras. Kung hindi mo ako tutulungan sa oras na iyon, hindi kita mapapatawad, bata. Matapos marinig ang mga salita ni Xingju, nagkunwaring naiinip si Xiaolong. Gayunpaman, may bahid pa rin ang pasasalamat sa kanyang mga salita. Pagkatapos nun, nagkwentuhan muna silang dalawa. Umalis lang si Xiaolong noong gabi na at nakatulog na ang lahat. Noong una, gusto ni Xingju na manatili si Xiaolong sa kanyang Emerald Cloud Palace. Gayunpaman, iginiit ni Xiaolong na manatili sa Imperial Wind Palace. Mas bagay daw sa status niya. Walang magawa, walang choice si Xingju kundi hayaang umalis si Xiaolong. Sa mga sumunod na araw, ang buong Yufeng Pavilion ay nahulog sa isang tense na kapaligiran. Natural, ito ay dahil ang Nangang family ay malapit ng sasalakayin ng Yufeng Pavilion. Sa sandaling ito, ang lahat ng mga disipulo ng Yufeng Pavilion ay pumasok sa isang estado ng paghahanda para sa digmaan. Para naman sa mga matatanda, naghahanda sila ng iba't ibang table task at anteng-anteng. Pagkatapos ng lahat, ang kanilang kalaban sa pagkakataong ito ay ang pamilya Nangang, ang pinakamalakas na kapangyarihan sa silangang kontinente. Sa makatuwid, hindi sila nang ahas na maging pabaya. Para naman kay Xingju, ginamit niya ang oras na ito para buuin ang dalawang puppet. Ang paraan ng pagbuo ng mga puppet ay lubhang komplikado. Bukod dito, ang mga materyales na kailangan ay bihira at mahalaga. 100 taon daw ang ginamit ng Star Emperor para itayo ang dalawang puppet. Buti na lang at natapos na ang dalawang puppet. Sa makatuwid, ang gawain ni Xingju ay simple. Ang kailangan lang niyang gawin ay ibuhos ang power of Starlight na hinihigop ng Silver Starlight Ring sa mga puppet araw-araw. Gayunpaman, sa pagkadismaya ni Xingju, kahit na nagbuhos siya ng malaking halaga ng power of Starlight sa mga puppet araw-araw, ang kanilang lakas ay nananatili sa antas ng isang mataas na antas ng martial god. Wala man lang pagbabago. Ang pagkakaiba lang ay ang mapurol na kulay abong baluti ay lumiliwanag. Ito rin ang tanging bagay na makapagpapaginhawa kay Xingju. Hindi bababa sa ibig sabihin nito na ang pagsusumikap ni Xingju ay hindi nasayang. Sa hindi pangkaraniwang tensyon na ito, isang buwan ang lumipas sa isang kisap mata. Dong, dong, dong. Biglang tumunog ang sinaunang kampana ng Yufeng Pavilion na tahimik sa loob ng daan-daang taon. Umalangaw ang malutong na tunog ng kampana sa buong lumulutang ulap na bundok. Kasabay nito, 10,000 mga disipulo at matatanda ng Yufeng Pavilion ang sumugod sa plaza sa labas ng Yufeng Pavilion upang magtipon. Ang sinaunang kampanang ito ay isang kampana ng babala. Nang tumunog ito, ibig sabihin ay may malaking nangyari sa Yufeng Pavilion. Ngayong biglang tumunog ang sinaunang kampana, halatang may kaugnayan ito sa Nangang nobles. Sa sandaling iyon, ang Pavilion Master ng Imperial Wind Pavilion, si Qing Motian, ay nakatayo sa Grand Platform sa Outer Pavilion Plaza na may dominanteng aura. Ang mga matatanda ng pangunahing pavilion ay nakatayo rin sa likuran niya.
Si Xiaolong lang ang nakaupo sa upuan sa platform na parang walang nangyari. Gayunpaman, walang nang ahas na magreklamo tungkol sa malaswang pag-uugali ni Xiaolong. Alam ng lahat sa Yufeng Pavilion na ang halimaw na ito, na hindi tao o hayop, ay ang unang Deputy Pavilion Master ng Yufeng Pavilion, si Lord Lian Tian. Sa sandaling ito, ang mga disipulo at matatanda ng Yufeng Pavilion ay nakatayo sa plaza sa ayos ng Main Pavilion, ang Inner Pavilion, at ang Outer Pavilion. Si Xingju, Li Xiaohan, Li Chanyu, Xu Changqing, at ang iba pang mga pangunahing disipulo ay nakatayo sa harapan ng karamihan. Lahat ng mga disipulo at matatanda ay nakatitig sa Pavilion Master, si Qing Mo Tian, sa entablado, naghihintay ng kanyang order. Ayon sa aming katalinuhan, pinangunahan ng Palace Master ng Nangang Nobles ang isang grupo ng mga makapangyarihang mandirigma ng Nangang Nobles patungo sa Yufeng Pavilion. Darating sila sa Yufeng Pavilion ngayong araw. Dahil ang Nangang Nobles ay naglabas ng hamon sa Yufeng Pavilion, ang Yufeng Pavilion ay hindi atras. Ngayon, hindi maiiwasan ang isang madugong labanan. Gayunpaman, naniniwala ako na ang mga disipulo ng aking Imperial Wind Pavilion ay hindi magkakaroon ng kahit kititing na takot. Tama ba ako? Ang Pavilion Master ng Imperial Wind Pavilion, si Qing Mo Tian, ay nakatayo sa mataas na plataporma habang kinakausap niya ang mga disipulo. Oo. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang dagandong na maaaring makabasag ng langit ay biglang umalangaw mula sa plaza at umalangaw sa buong lumulutang ulap na bundok. Nang makita nila ang mga reaksyon ng mga disipulo, ang Yufeng Pavilion's Pavilion Master at ang Main Pavilion's Elders ay ngumiti bilang kasiyahan. Hindi ko rin sasabihin masyado. Lahat ng mga disipulo sa ibaba ng antas ng Martial God ay magbabantay sa Yufeng Pavilion at makikinig sa mga utos ng mga matatanda. Sa sandaling ito, ang Pavilion Master, si Qing Mo Tian, ay nagpahayag. Ang iba pang mga disipulo at matatanda ay susundan tayo palabas ng pavilion upang tanggapin ang hamon. Sa isang pag-iisip, isang pares ng pulang-pula na mga pakpak ang nabuo sa kanyang likod. Gamit ang isang pakpak ng kanyang mga pakpak, umailan lang siya sa langit. Sa likod niya, ang mga elder ng Main Pavilion ay bumuo din ng kanilang mga pakpak at lumipad sa likod ni Qing Mo Tian. Tara na, biglang umungal si Qing Mo Tian. Ang kanyang anyo ay kumikislap at dinala niya ang mga elder ng Main Pavilion, naging ilang mga sinag ng liwanag na mabilis na lumipad pababa sa lumulutang ulap na bundok.